Yan, magandang araw sa lahat. Ito ng Pamalas TV. Ayan, umaga guys, nandito na naman tayo sa ating farm na pinya, na Formosa, upang bisitahin na naman natin yung pinabunga natin na pinya, Dahil sa ngayon guys, katapos niya lang magbulaklak, dahil ito guys yung pinakamasilan sa isang pinya na namumulaklak, o mula nung pinabunga natin o yung lumalabas yung bunga, dapat ay hindi tayo pasok ng pasok sa loob ng pinyahan, dahil yun ang pinakamasilan sa pinya kapag lumalabas ang bunga hanggang sa matapos siyang mamulaklak. Kaya ngayon andito naman tayo dahil tinignan natin yung pinya natin, dahil sa ngayon ay tapos na siyang mamulaklak. Ayan, kung makikita nyo nga sa likod ko, talagang madamo na. Ayan, tayo ay magpapagamas na naman dito dahil nung nakaraan ngang buwan talagang grabe ang ulan dito sa atin, kaya mabilis na tumubo yung mga damo dito sa ating pinya. Kaya sa ngayon magpapagamas tayo para magkabilo yung pinya at talagang lalong lumaki ang kanilang mga bunga. Ayan, guys, ayan, kaya ito nga yung sabi ko kanina, ang pinakamasilan na kapag naglalabas ang bunga ng isang pinya ay wag natin pasok tayo sa loob ng pinyahan, dahil yan ay may tendency na maapektuhan ang bunga, dahil yun ang pinakamasilan. Dahil nga habang lumalabas at hanggang sa pagka wala ng bulaklak, saka tayo po pasok dito, yan, dahil ang tendency nito kapag tayo ay pasok ng pasok sa loob ng pinyahan habang lumalabas ang bunga hanggang sa pagkabulaklak, ay baka mabalsot ang ating mga bungang pinya, at magkaroon ng hindi magandang resulta. Kaya sa ngayon guys, yan, pinapakita ko sa inyo, ito na, tapos na ang kanilang pamumulaklak. Yan guys ay batang bata pa yan, yan ay talagang lalaki pang maigi yan, yung mga bungang to, Kaya sa ngayon, dahil nga talagang napakaulan ng mga nakaraang buwan, ngayon lang uminit sa amin na sunod-sunod, kaya ang gagawin naman natin dito, ito ay aalisin natin yung mga damo na nandito sa ating mga pinyahan, dahil inantay lang natin na magpugpog ang kanilang mga bulaklak para hindi ma-stress ang ating pinya, dahil yun nga ay talagang napaka-sensitive kapag lumalabas ang pinya. Mas maganda wag tayo ng pasok para hindi maapektuhan ang bunga ng ating pinya. Ayan. Ito guys ay mga ilang buwan na lang tayo ay mag-aani na dito, sa ating pinyang to, Ito ay mga mahigit na lang ng isang buwan, guys, dahil March ngayon, mga April katapusan o May first week, baka makaani na tayo dito sa ating tanim na pinya, dahil sa ngayon ay maganda ang panahon. Kapag mainit ang panahon, guys, talagang mabilis ang pinya na mag-matured. Ayan, kaya ang gagawin natin sa ngayon, aalisin natin yung mga damo na tumutubo para lalong lumaki ang mga bunga ng ating pinya. Yan, dito tayo sa gitna. Yan, pakita natin sa inyo, halos kung makikita nyo nga, magaganda ang kanyang bunga, guys, talagang mga quality. Mayroon din naman mga maliliit, talagang hindi maiiwasan yan, guys, na magkaroon ng maliliit na bunga, dahil yan ay sa similya din yan, dahil kung maliliit talaga ang ating similya, bubungahan din tayo ng maliliit. Yan, kaya nung mga nakaraang tag-ulan nga, yung mga dahon ng ating pinya ay naapektuhan sa ulan. Ito guys, kapag sunod-sunod ang ulan, talagang medyo namumula ang kanilang mga dahon dahil sa ulan. Pero wala naman yung problema, guys, dahil ang ating pinya ay matured na, may bunga na, wala naman yung problema, Ayan, kaya aantayin na lang natin tong mahinog sa tamang panahon para matatamis ang kanilang mga bunga at malinisan natin tong mga damong to, dahil yan, kung makikita nyo nga hanggang doon, talagang grabe na ang damo. Ayan, pero ang kanilang mga bunga, guys, talagang bata pa lang siya, kita na ang kanilang mga
bunga, kung malalaki ba sila o maliliit ano. Yan, dahil yan ay lalaki pa to na maigi. Dahil nga katatapos lang ng pagbulaklak nila ano, nung nakaraang araw lang, tapos na siyang mamulaklak. Kaya hindi tayo pumapasok dito sa loob ng pinyahan para hindi ma-stress habang lumalabas ang kanilang mga bunga. Dahil yung nga pag ma-stress siya, may tendencying maapektuhan ang bunga ng ating pinya no. Kaya gano'n lang guys ang gagawin natin kapag palabas ang bunga. Huwag tayo ng pasok sa loob para hindi na aapektuhan ang bunga ng ating pinya. Kaya ito, halos wala na talagang mga bulaklak, tapos na silang mamulaklak ano. Ayan, dito tayo sa kabila. Itong ano guys, kapag wala tayong gawa sa labas, nandito tayo sa loob ng ating pinyahan upang i-manage natin to, yung mga tanim natin dito ano. At talagang ang Ipamalas TV guys ay maraming ginagawa. Yan. Pero ang lahat na yan ay sinishare natin sa inyo, yung mga kaalaman natin sa pagtatanim o ano pa man ano. Ayan. Ayan, di bali ganyan lang guys. Pinakita lang natin sa inyo na kapag lumalabas ang bunga, huwag tayong pasok ng pasok sa loob para hindi ma-stress ang bunga ng ating pinya. Antayin natin na magpugpog ang kanilang mga bulaklak bago tayo dito pumasok ano, para hindi na stress nga. Ayan. Di bali, maraming salamat po sa inyong panonood, sa lahat po ng ating mga walang sawang sumusuporta sa ating mga video. Yan, maraming salamat po sa inyong lahat. At hanggang dito lang guys ang Ipamalas TV. At pakishare na lang guys natin sa iba yung mga mahihilig sa ganitong mga video. Ayan, pagkakataon nyo na po itong makita ang ating mga ipinapamalas sa inyo sa pagtatanim ng pinya o iba po man na farming na ano, na mayroon tayong mga experience sa pagtatanim. Yan, hindi natin pinagdadamot sa inyo. Ayan, hanggang dito lang po Ipamalas TV. Maraming salamat po ulit sa inyong panonood. Bye bye.